Kumusta mga brad? Sa panahon nga po ngayon, halos puro automatic na yung mga motor. Karamihan sa mga manufacturer nakapokus na sa scooter. Gas in go na lang, wala nang kambyo-kambyo. Pero noong unang panahon nga po, hindi naman noong unang panahon talaga, noong early 2000 lang, sikat na sikat talaga yung mga motor na di kambyo, yung mga manual. Lalong-lalo na nga po yung mga motor na nilabas ni Honda. Isa na nga po dito itong motor na ito, ang kanilang Honda XRM 125 RS. Kung ikaw nga po ay isang batang 90s at mahilig ka sa motor, sigurado ako, alam na alam mo itong motor na ito. Siguro nung mga panahon na yon, nung nilabas itong motor na ito, siguro hindi mo pa talaga siya na-appreciate ng buo. Siguro nakukulangan ka pa sa kanya. Pero ngayon nga pong nagkaedad ka na at gibol, nag-matured ka na. Dito mo na talaga masasabi na ibang klase pala talaga itong motor na ito. Parang baliktad pa nga, di ba? Habang tumatagal, mas lalo siyang gumagwapo. At ngayon, mas na-appreciate mo na siya ng buo. Hindi naman po sa pangano, kung ikumpara po kasi sa mga bagong labas sila ngayon, which is yung mga naka-FI nga po, photon installment, fuel injection, mas gwapo talaga itong Honda XRM 125 RS na old model. Sigurado ako mag-agree kayo sa akin. At ito pa nga po yung malupit. Kasi kahit nga po old technology ang ginamit dito, which is naka-carburetor type nga lang po siya, kayang-kaya po niyang sumabay pagdating sa fuel consumption, sa patipiran. Yes po, napakatipid po talaga nitong motor na ito. Walang sinabi yung ibang mga FI ngayon. At pagdating naman po sa maintenance itong motor na ito, hindi po siya magastos. Low maintenance po talaga siya. Change oil, linis carb, tune up, yun lang talaga yung halos ginagawa sa motor na ito. Yung iba kasi buwan-buwan, change oil talaga. Kaya medyo nakakalungkot lang po talaga na iniwan na ni Honda itong motor na ito. Hindi na sila gumagawa ng mga ganitong klaseng motor. Oo, simple pero matindi. At marami pa nga din pong mga tao ngayon na buhay pa itong Honda XRM RS 125 nila. Kumbaga itong motor nga po na ito ay OG na talaga. Original gangster na siya sa kalsada. At kung mapapansin nyo nga po noong early 2000, birang-bihira kang makita ng ganitong klaseng motor na tinutulak sa kalsada or nasiraan. Kasi nga, hindi talaga siya basta-basta nasisira. Sa mga probinsya nga, maniwala ka at sa hindi, yung kumaangkas dyan, nasa 4, 5, minsan nga 6 pa. Pero kayang-kaya, hindi tumitirik. Ganon nga po katibay itong motor na ito. Pero yung ibang mga motor ngayon, kargahan mo ng dalawa, wala na, overheat na. Kaya ibang klase talaga yung mga motor na gawang early 2000. At alam nyo ba, isa pa nga po sa nakakatuwa dito sa Honda XRM RS na ito, Pilipinas po ang nauna. Yes po, dito po siya inassemble sa Pilipinas at naging exclusive to sa atin noong mga unang taon. Pero kalaunan nga po nilabas din ito doon sa Thailand na may pangalan nga pong Honda Nice. At noong mga panahon nga po na nilabas siya sa Thailand, nagustuhan din talaga ito ng mga tao doon. Pinakasikat nga po na setup dito is yung Thai concept. Makukulay na rim set, tapos maninipis na mga gulong, naka-lowered, tapos sasalpakan ng mga maiingay na muffler. Minsan ito din yung ginagawa nilang drag bike. At magaling din talaga sila mag-setup ng motor. Dito kasi sa atin, kahit setup ng tanga, okay na. Sasabihin lang nila may body, may choice. Siguro kung nakapagsalita lang yung motor nila, pinagmumura na sila. Ikaw Brad, buhay pa ba yung ganitong motor mo? Share mo naman yung story ng Honda XRM 125 RS mo. Sigurado ako, may mga matinding memories ka dyan. Ilang chicks na ba kinarga mo dyan? O diba, biglang nag-flashback lahat. Kung ano man yung mga masasayang experience mo, i-comment mo na lang sa baba. Okay, bye.